Apo, Apo, anong kaguluhan yan? Ang mga pusa natin nag-aaway. Awatin mo, Apo, awatin mo. Kawawa ang ating pusang hybrid. Napakamahal pa naman yan. Magagalit ang kuya mo. Lolo, kawawa yung ating pusa. Ang pusang hybrid na binili ni kuya. Kawawa. Nilalaban na ng ating pusang galing gubat. Nako, Apo, awatin mo. Awatin mo. Hindi ko po maawat. Napakatapang ng pusang galing gubat. Mga giliw kong taga-subaybay, maaawat kaya ni Lolo Ingo at ni Sus ang naglalabang pusakal at ang hybrid nilang pusa? Patuloy nating subaybayan at pakinggan ang aking mga kwento na itatampok ngayon. Isang araw, habang naglalaro si Sus ng turumpo sa labas ng kanilang bahay, nagulat na lang si Sus sa kalampagan, kalabugan sa loob ng kanilang bahay. Apo, ano yang maingay na yan? Ano yang kaguluhan na yan? Tila naglalaban ang mga pusa natin. Lolo, naglalaban ang ating pusang galing pa ng gubat at ang ating hybrid na pusa na binili ni kuya. Anong gagawin natin, Lolo? Awatin mo yan. Tiyak na tiyak lalapain yang hybrid na pusa na yan. Lolo, tiyak na tiyak magagalit ang kuya. Kaya nga, Apo. Sos, Apo, kumuha ka ng tubig, isang timbang tubig, ibuhos natin sa naglalabang mga pusa natin. Dali-dali namang kumuha si Sus ng isang timbang tubig. Narito na po ang isang timbang tubig. Akin na, Apo, at ibuhos ko sa nag-aaway na mga pusa. Binuhusan na nga ni Lolo Ingo ng isang tubig ang nag-aaway na pusa. Pagkabuhos ni Lolo Ingo, napatalon ang kanilang alagang pusang galing gubat at ang kanila namang alagang pusang hybrid ay sa ilalim na ng upuan. Dinidila-dilaan ang mga sugat niya sa paa. Lolo, ang daming sugat ng hybrid na alaga nating pusa. Tama ka, Apo, ang daming sugat. Tiyak na tiyak magagalit ang kuya mo. Kaya, Apo, antabayanan natin na bumalik ang ating alagang pusang gubat. Ano po ang ating gagawin sa pusang gubat, Lolo, kapag ka bumalik na? Dadalhin muna natin pansamantala sa gubat upang hindi mapag-initan ng kuya mo. Tiyak na tiyak ang ating alagang pusa ang pagbubuntungan niya ng galit. Sa ilang sandali nga lang, bumalik na ang kanilang alagang pusang gubat. Lolo, nariyan na po ang ating alagang pusang gubat. Sige, Apo, palapitin mo, himas-himasin mo yung ulo para hindi umalis uli. Tinawag na nga ni Sus ang kanilang alagang pusang gubat at hinimas-himas niya ang ulo at napakalambing naman ng pusang gubat. Lumilingkis-lingkis agad ang pusang gubat sa mga paa ni Sus at sa mga paa ni Lolo Ingo. Sos, Apo, bitbitin mo na ang ating alagang pusang gubat. Dalhin na natin doon sa malayo, doon sa gitna ng kagubatan, para matagal siyang bumalik sa atin. Dinala na nga ng maglolo sa gitna ng kagubatan ang kanilang alagang pusang gubat. Nang makarating na sila sa gitna ng kagubatan, binitawan na ni Sus ang kanilang alaga na tila nangingilid-ngilid pa
ang luha ni Jesus sapagkat naaawa siya sa kanilang alagang pusang gubat. Subalit walang magagawa si Jesus kundi sundin ang kanyang lulo sapagkat napakamahal din ng kuya ni Jesus ang kanilang alagang hybrid na pusa. Napakalaking halaga ang ginugol ng kanyang kuya para mabili lang ang kanilang hybrid na pusa. Lolo, binitawan ko na yung alaga nating pusa. Andyan, parang ayaw pang umalis. Hayaan mo lang, apo. Subukan mong tawagin papalapit sa iyo. Mingay! Lolo, ayaw nang lumapit sa atin. Siya nga, apo. May mga ugali ang mga pusakal. Lolo, ano ba yung sinasabi mong pusakal? Anong ibig sabihin sa pusakal? Apo, ang pusakal ay isang pusang kalye. O yung mga alaga nating pusang Pinoy. Ang tawag doon ay pusakal. Ang pusang gubat ay nahahalin tulad sa isang pusakal. Hindi ko pala nasabi sa iyo, apo, na kapag dinala natin sa malayo ang ating alagang pusa, ay hindi na tayo kilalanin na siyang nag-aalaga sa kanya. Gali ang mga pusakal, kapag dinala na natin sa malayo, ay hindi na tayo kilala. Hindi tulad, apo, sa mga aso. Kapag dinala natin sa malayo ang aso, ay kilala pa rin tayo. Ganun ba, Lolo? Ganyan ang pagkakaiba ng alaga nating aso at pusa. Paano yan makakabalik sa atin, Lolo? Babalik yan, apo, sa oras na magugutom na yan at wala siyang nahuling mga daga, ay tiyak babalik yan sa atin. Hindi naman natin yan isinako. Alam na alam niya ang ating dinadaanan. Maaamoy niya yun, apo. Subalit hindi yan basta-basta makakabalik dahil sa hindi tulad ng aso na madaling makabalik sa pinanggalingan. Ang pusa, mga ilang araw pang mananatili yan dito sa gubat bago makabalik sa atin. Ganun pala, Lolo? Iba't iba pala ang mga pag-uugali ng mga pusa? Tama ka, apo. Ang mga hayop ay iba't iba ang pag-uugali. Ang pusa, kapag dinala na natin sa malayo, ay hindi na tayo kilala. Kapag makabalik na yan sa ating tahanan, apo, kilala na tayo. Hindi yan tulad ng aso, kahit saan natin dalhin, kilala tayo. Ang pusakal at ang hybrid na pusa, yan ang kanilang pagkakaiba. Ang pagkakaiba ng hybrid na pusa, saan man natin dalhin yan, saan man lugar, ay kilalanin pa rin tayo na siyang nag-aalaga sa kanila. Hindi tulad ng pusakal, kapag dinala na natin sa malayo, ay hindi na tayo kilala. Maraming salamat po sa patuloy niyong pakikinig ng aking mga kwento. Huwag po sana nating kalimutang i-like, i-share, at higit sa lahat, i-subscribe ang aking channel at mag-comment na rin po